AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak na Serbisyo publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong ika-15 ng buwan ng Marso taong 2026 at tayo po ay nangangalahati na po sa buwan ng Marso. Kamusta po ang bawat isa sa inyo at nais namin kayong anyayahan sa ating napakahalagang talakayin hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At tayo po ay napapakinggan Radyo Pilipinas 738 kHz, napapanood Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng ating Kalinga Hatid. Mag-like and share lang po tayo at tayo napapanood din po sa live streaming ng YouTube at siyempre sa ating Affordabox at Digibox. Okay, channel 43 to 45. At siyempre nais nating pasalamatan na bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gobes, ang ating Director Fernando Sangas mula sa Presidential Broadcasting Service, kasama yan ng ating Station Manager Sir Alan Alyanige at ng iba pang kasama si Ray Sampag. Sa technical side Sir Orly Lopez, Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang. Kasama yan ng mahigit 100 chapters natin nationwide, ang kanilang mga Board of Directors, Administrators, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? At espesyal ang ating talakay ngayon at talaga nga namang pinaunlakan tayo ng mga panauhin natin at ito ay napapanahon ang ating talakay. At bago yan, kasama natin via Zoom ang ating laging kasama, Governor Corazon Alva de Leon. Magandang hapon po, Gov Cora. Yes, good afternoon. Ang topic natin ay paghahanda sa pabago-bagong panahon, Climate Resilience episode. So tuloy-tuloy na tayo. Ang panauhin natin ay si Mia Grace Ligutan, Disaster Risk Reduction and Anticipatory Action Officer, IFRC, Philippine Country Office. And of course, sa atin naman, si Miss Elisa Ventilacion, Yes. Program Coordinator for Climate Resilience and Community Engagement, Philippine Red Cross, at si Miss May Rodriguez, Project Manager, Climate Resilience Project,
Plan Philippines. Yes. Andito na sila. Yes, at, andyan na po sila lahat. simulan na natin. Yes po. Ang unahin nating interviewin ay si Mia Grace Ligutan. Ang unang tanong ay of course ang kanyang programang Disaster Risk Reduction and Anticipatory Action Officer, IFRC, Philippine Country Office. Go ahead, Mary Grace Ligutan. Mia Please Grace. greet our audience. Ano kaya ta? Hello. Ayan. Good afternoon, everyone. Good afternoon po. Again, I'm Mia from IFRC Philippine Country Office, and I work with the Federation for almost for 2 years now. And yeah, I'm working as Disaster Risk Reduction and Anticipatory Action Officer, handling and supporting the Philippine Red Cross po in any DRR and AA initiatives. So magandang hapon po sa lahat. Matagal ka na ba sa IFRC, Philippine Country Office? 2 years na po. 2 years. 2 2 years. And how long are you likely to stay with IFRC? Siguro po, medyo matagal-tagal pa po. Matagal-tagal. Good to see, no? At ngayon, bisita din natin si Ma'am Eliza. Elisa Ventilacion, Mm. Program Coordinator for Climate Resilience and Community Engagement ng Philippine Red Cross. Go ahead, Elisa. Greet tayo sa ating audience. Go Yes. ahead. Good afternoon po, everyone. And of course, with our Red Cross 143 volunteers who are listening right now, good afternoon po. And of course, last but not least, si Miss May Rodriguez, Project Manager, Climate Resilience Project ng Plan Filipinas. Yes. Go ahead, May. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. May Rodriguez po from Plan International Pilipinas. Welcome to the three of you and looking forward to our 1-hour interview. Ang unang tanong para sa inyo is, ano ba ang ibig sabihin ng climate resilience at bakit ito mahalaga sa Pilipinas? Let's begin with, of course, our guest from IFRC, Mia Grace Ligutan, and then Elisa, and then May. Go ahead. Grace? Ang climate resilience po ay ang kakayahan ng mga komunidad, mga tao, lalo na po yung mga kabataan natin, kababaihan, may mga edad at may kapansanan na maghanda, umangkop at makibagay sa mga epekto ng climate change po. Tulad ng mas malalakas na bagyo, pagbaha at maging ang matinding init po dulot ng pagbabago ng panahon. So ito po ay mahalaga sa Pilipinas dahil isa tayo sa bansang pinaka-exposed po sa climate risk. Kaya kailangang mas mapalakas po natin ang kakayanan ng mga komunidad na hindi lamang tumugon sa mga ganitong sakuna, kundi makibagay din po at maging matatag sa harap ng pagbabago ng klima natin. Para kay Elisa Ventilacion at kay May Rodriguez, ano ang pangunahing layunin ng climate resilience sa mga komunidad? Go ahead, Elisa, and then May. Ang pangunahing layunin po ng climate resilience ay mapalakas ang kakayanan ng ating mga komunidad na makibagay or makapag-adjust at makapaghanda sa mga epekto ng climate change habang pinoprotektahan ang kanilang buhay, kalusugan, at kabuhayan. Mahalaga rin po na ma-empower ang ating mga komunidad, lalo na ang mga vulnerable sectors or yung mga grupo po na vulnerable. Hindi lamang sila tumatanggap ng tulong, kung hindi maging aktibong bahagi sila sa pagbuo ng mga solusyon tulad ng pagtukoy ng mga panganib doon sa mismong lugar nila, pagpaplano ng hakbang kung ano yung mga pwedeng gawin doon sa kanilang community, at mapaunlad po yung mga local interventions na makakatulong sa kanilang sariling komunidad para makapag-adapt doon sa tinatawag nating climate change. Sa ganitong paraan, ang climate resilience ay nagiging isang proseso kung saan ang komunidad mismo ay mayroong kakayanan at boses sa pagharap
sa climate change. Including po dito yung mga kabataan natin, mga kababaihan, and of course yung ating mga senior citizens po. Maraming salamat at para kay May Rodriguez, paano nagtutulungan ng mga organisasyon tulad ng Philippine Red Cross at Plan International upang matulungan ang mga komunidad na maging mas handa sa sakuna? Go ahead, May. Ang Plan International Pilipinas po, katuwang no, ng Philippine Red Cross at International Federation for Red Cross po ay nagtutulungan sa pamamagitan po ng pagpapalakas no, ng kapasidad ng mga tao sa komunidad, lalo na sa mga kabataan at sa mga kababaihan, at kasama na rin po ang other vulnerable sectors sa pamamagitan ng pag-complement no ng mga trabaho nito na ginagawa sa bansa through sharing of expertise, of course, at the same time sharing of knowledge and resources. So we've actually conducted several meetings and workshops no para mas mapag-isa yung programa at ma-ensure na iisa lang po yung layunin na ginagawa ng dalawang or tatlong organisasyon para sa komunidad, na kung saan ini-implement po yung proyekto ng ZICRA. Maraming salamat, May. At ang tanong sa inyong tatlo, ano ang pinakamalaking hamon na kinakarap ng Pilipinas kaugnay sa climate change ngayon? At anong mga proyekto o programa ang kasalukuyang ginagawa upang mapalakas ang climate resilience sa mga komunidad? Balik tayo kay Mia Grace Ligutan and on kay Elisa Ventilacion at kay May Rodriguez again. In other words, you don't mind as resource person, pababalik-balikan ko sa inyo yung mga tanong. So, ang tanong ay ano ang proyekto at programa sa kasalukuyang ginagawa upang mapalakas ang climate resilience? Balik tayo kay Mia Grace Ligutan and then kay Elisa and then kay May. Maraming salamat. Go ahead. Mamia. Yes po. Yung mga proyekto and programa po na kasalukuyang ginagawa po natin para mapalakas yung climate resilience sa mga komunidad is ang Philippine Red Cross po, kasama ang IFRC and also Plan International ay may iba't ibang programa na po at proyekto na isinasagawa upang mapalakas yung climate resilience ng mga komunidad. Isa na po yung pangunahing programa natin na tinatawag na Zurich Climate Resilience Alliance, kung saan nagtutulungan po itong tatlong organisasyon. So sa programa pong ito, ginagawa yung mga climate resilience assessments o masusing pag-aaral po sa katuwang ng mga tao natin sa komunidad, kagaya naman po ng mga kabataan at mga kababaihan at mga pinuno po ng iba't ibang pinuno po ng mga komunidad sa iba't ibang epekto ng climate change sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po sa kanilang kalusugan at pangkabuhayan. Yung programa din pong ito is nagpapalakas ng community volunteers natin, yung RC143, and also yung volunteers din po sa ibang mga lugar. Sa pamamagitan po ng mga trainings, nagpo-provide po tayo ng kagaya ng first aid trainings, community-based early warning systems training, and also sa pamamagitan na rin po ng equipping kung saan nagbibigay po tayo ng mga early warning devices sa ating komunidad. And also, sige po. And also, baka may i-add po sila. Babalikan ko sa Elisa Ventilacion dahil ano-ano ang mga kaganapan sa mga nagdaang Climate Resilience Multi-Sectoral Forum. Sino-sino ang mga naging speaker at ano naging outcome o output noong forum. To both of you, kay Elisa Ventilacion at si May Rodriguez. Go ahead. Bali po nung forum natin, nagkaroon po tayo ng multi-stakeholders forum na naganap lamang nung isang linggo. So, dito po, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na pagsamasamahin ang iba't ibang sektor ng ating mga komunidad. So, meron po tayong mga representative coming from our youth sectors, mga partners po ng
ng ating mga communities. Meron din po tayong mga iba't ibang mga local government units na naimbitahan mula po sa Quezon City, Marikina, Laguna, Cebu, Navotas, kung saan po nagsama-sama po itong mga grupong ito upang pag-usapan po at matalakay kung ano po yung nagaganap na tungkol sa ating mga komunidad. At the same time, meron po tayong naimbita mula po sa Pag-asa, sa UPRI, sa DILG po, sa Climate Change Commission, na kung saan po sila po ay nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa mga pagbabago ng ating klima, ano po yung mga maaaring gawin doon sa ating komunidad, papaano natin mapapalakas yung ating mga activities na ginagawa natin doon sa ating community. So dito po sa forum, napag-usapan din po ano po yung mga maaaring gawin. Okay? Na ano yung mga maaaring maging mga recommendations po kung paano po mapapaunlad yung mga gawain tungkol po sa climate resilience. Ano naman ang papel ng mga lokal na komunidad sa pagpapatupad ng Climate Resilience Program para kay May, since pagtutulungan ninyo ng Plan International Philippines at Philippine Red Cross? Yeah, actually mahalaga po no yung papel na ginagampanan ng mga lokal na komunidad sa pag-implement no at the same time ng climate resilience program sa aming mga areas. So dahil sa kanila dahil po sila yung pinaka-apektado kapag mayroong malalakas na bagyo, baha o matinding init, no? So sila din yung dapat na may boses kung paano matutugunan yung mga ganong sakuna. So sa pamamagitan po ng programa ng Zurich Climate Resilience Alliance, ang isa po sa mga pinagtutuunan natin ng pansin ay ang pagbuo no ng mga grupo. For example, sa Red Cross ay yung Red Cross 143 na volunteers. Halimbawa naman po sa Plan International Pilipinas, mga youth volunteers po na nandoon sa mga komunidad, mapa-eskiman at the same time yung mga youth na nandoon sa mga eskwelahan, no, na maging sana katuwang ng mga barangay local government units para mas mapataas yung kanilang kapasidad in terms of DRRCCA. So bukod po sa pagbuo ng mga grupo na yon, nagbibigay po ng trainings no yung programa para mas masiguro na maging inklusibo yung pagbuo ng kanilang plano on DRR and CCA sa kanilang mga barangay. So of course, katuwang natin dito yung mga lokal na pamahalaan no sa city level, lalong-lalo na yung mga disaster risk reduction and management offices. At the same time yung mga barangay councils no ng mga areas kung saan ini-implement po yung programa ng ZICRA or ng Climate Resilience Alliance. Maraming salamat, May. Ang tanong naman paano makatutulong? Cora? I-add Yes. ko lang din po siguro Go na ahead. isa po sa pinakang highlight ng ating forum ay nagkaroon po ng pagkakataon na mapagtibay yung partnership ni Philippine Red Cross, ni Plan International Pilipinas, and of course, with the IFRC or International Federation of the Red Cross and Red Crescent Society. Bilang kabahagi po ng Zurich Climate Resilience Alliance or ZICRA, na nagsasagawa po ng climate resilient project dito sa Pilipinas, mahalaga po na magkaroon ng pagtutulungan at pagsasama-sama itong tatlong organisasyon na ito. Sa mamagitan po ng forum, mas napalakas po natin yung ugnayan or yung partnership. At the same time, yung pagtutulungan po ng iba't ibang stakeholders, tulad nga po ng sabi ni Miss May na malaki po yung ginagampanan ng local government unit dahil sila po yung
kaagapay natin doon sa lokal na kung saan sila po yung bubuo at makakatulong sa atin para po mapagtibay yung mga activities po natin at yung mga actions po natin in terms of climate resilience. Nakatulong din po ito na maihanay ang mga prioridad na magpapalakas sa climate resilience sa mga lokal na komunidad at natukoy kung ano po yung mga paraan at papaano na mas magpapasama-sama yung boses ng ating community in terms po ng pagpaplan at ng mga talakayan tungkol po sa climate adaptation at of course doon po sa ating polisiya in terms of climate change and doon sa iba pang mga actions natin in terms of climate resilience po. Maraming salamat sa karagdagang paliwanag, Elisa. Pero mag-break muna tayo. Pero after that, ang tanong ko ay paano makakatulong ang mga organisasyon sa paghahanda ng mga komunidad sa mga kalamidad tulad ng bagyo at baha. Ito ang tatalakayin natin pagkatapos ng station break. Go ahead, Edison. Opo, at magkakaroon din po tayo ng ilang mga paalala tungkol sa safeguard bilang parte ng ating programa, GovCora. At yan po ay sa pagbabalik ng ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. So right now, safety first for our people, and that is the key thing here. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who have requested repatriation. On this very day, we commemorate the 77th anniversary of our diplomatic ties, which have been enriched and strengthened by moments of solidarity. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. Kasi ito may harang, sobrang taas ang hingal. Ito siya mula doon sa baba, limang palapag siya eh. Siyempre, hassle siya kasi sobrang taas po ng bridge natin. As you can see naman. Nakakahingal po talaga, lalo pag may dala ka. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Kaya narito tayo ngayon upang magbigay sa MSMEs at mga kababayang naghahanap ng trabaho ng inspirasyon, suporta at pagkakataon. Thank you so much po sa mga opportunities na katulad ng ganito kasi hindi na po nahihirapan yung mga job seekers na pumunta ng mga offices, hindi na mamamasahe kasi kayo na po yung lumalapit sa amin para makapag-apply kami. This is not the end, no? Tuloy-tuloy to. It's going to go. We are determining where the next one will be. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also 1 free bag of blood because sometimes
Card is more than just a card. It's the lifeline when life takes an unexpected turn. For only 1,200 pesos a year, become a member of the Philippine Red Cross, the country's foremost humanitarian organization. Instantly give a donation that supports our worthy causes. Get free one ambulance service when emergencies strike. Receive free one bag of blood, a gift that can save a life. Get accident benefits that safeguard you and your family. Contact us today. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipina and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. at Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipina and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa sa ikalawang bahagdan ng ating programa at syempre tutuloy pa rin tayo sa ating talakayang climate resilience episode at kasama natin ang mga panauhin mula sa IFRC, si Ma'am Mia Grace Ligutan at si Ma'am Eliza Ventilacion at si Ma'am May Rodriguez. Okay, Gob Cora? Yes, may iniwan tayong 7 tanong na tatalakayin natin ngayon at ang ito ay ang mga sumusunod para sa mga resource persons natin. Ang tanong na una ay paano makakatulong ang mga organisasyon na tinalakay natin sa paghahanda ng mga ang komunidad sa mga kalamidad tulad ng bagyo at baha. Parang tinatanong bawat organization, in the case of Mary Grace Ligutan, of course IFRC, kay Elisa sa Philippine Red Cross and si May Rodriguez for Plan International. Yung tanong na yon ay may kinalaman sa pagtutulungan ng mga organisasyon. Ang tanong namin ay ano ang simpleng hakbang na maaaring gawin din ng mga pamilya upang maging mas handa sa sakuna. Go ahead, Mary Grace, then Maria Lisa, and then May. Yes po. Sa unang tanong niyo po kung paano nagtutulong-tulong ang mga organisasyon is kaming 3 pong organisasyon ay nagkakaroon din ng pag-uusap. Nagdi-discuss po kami kung ano ba yung mga initiatives na pwede nating mabigay sa ating komunidad, kung paano tayo magko-complement sa isa't isa. Kagaya na po nito is sa pamamagitan ng pagpo-provide ng capacity building sa ating local communities. Like for example po is yung mga trainings o pagsasanay at workshop tulad ng nabanggit po kanina na first aid training, search and rescue training, community-based early warning system trainings po. Nagkakaroon din po tayo ng pagsuporta sa mga inklusibong lokal na pagpaplano po ng iba't ibang community plans natin tulad ng barangay disaster risk reduction and management plan, contingency plan at iba pa po na i-ensure po natin na ang mga boses ng bawat sektor, lalo na po yung mga vulnerable groups natin ay napapakinggan po. Next naman po is siguro yung equipping, katulad ng pagbibigay ng mga early warning devices and community centers devices na kailangan ng ating communities. And also, nagkakandak din po tayo ng mga simulation exercises tulad po ng pagsasagawa ng flood drill
at iba pa po. Sa flood drill po, dito natin natetest yung contingency plan na meron si community, kung gaano ka-epektibo po ito at ano yung magiging role, hindi lamang po ng mga barangay councils natin or yung leader ng community, but also ano yung role din po ng mismong community members natin para alam nila kung paano sila mag-a-act kapag meron na pong mga sakunang paparating. So yun po yung sigurong ma-share ko kung paano nagtutulong ang mga organisasyon po. Si Ma'am Elisa. Salamat. Kay Elisa bilang Red Cross, paano tinuturuan ng Philippine Red Cross ang mga komunidad tungkol sa disaster risk reduction? Go ahead, Elisa. Siguro po dun sa inyong unang tanong, yung organisasyon natin, kasama ang Plan International, IFRC, ay nagsisilbing tulay po sa pagitan ng nagiging tulay po tayo in terms sa national policy at sa mga local actions na ginagawa natin. So sabi nga po ni Mia, sa pamamagitan po ng mga capacity building na ginagawa natin tulad ng pagbibigay po ng mga trainings. At the same time, yung tinuturuan po natin or ina-inculcate po natin yung values ng volunteerism doon sa ating mga community na ipinapaunawa natin sa kanila na mahalaga na sila mismo ay merong kaalamanan at alam kung papaano aaksyon sa panahon po ng kalamidad tulad ng bagyo, tulad po ng baha. So, isa po ito doon sa mga importante na nagiging tulay tayo para sila po mismo alam po nila kung papaano iiwas sa kalamidad at the same time po papaano sila makakabangon kapag sila ay naapektuhan. So, ang mga simpleng hakbang naman po na ginagawa natin para matulungan po yung mga pamilya doon sa ating community para maging handa po sila ay una, importante po siguro na ang bawat pamilya po ay maghanda ng sarili nilang go bag or emergency kit. So, sa pamamagitan po ng paglalaan ng isang bag na merong mga halagang gamit tulad po ng tubig, pagkain, na hindi po madaling masira, flashlight, batteries, first aid kit, gamot, whistle, at kopya po ng mahahalagang dokumento. At the same time po, dapat po or bahalaga din po na ang bawat pamilya ay merong family emergency plan na kung saan mismong pamilya natin, alam po natin na in case po na merong pangyayari, pag-usapan po ng pamilya kung ano ang gagawin kapag may sakana, tulad po ng mga kung saan magkikita-kita, kung sakaling magkakahiwa-hiwalay or halimbawa po si nanay or si tatay nasa trabaho or yung mga bata po nasa eskwelahan, saan nga ba magkikita-kita kapag merong malakihang kalamidad doon sa kanilang lugar. At the same time, dapat po yung mga pamilya din, alam nila kung saan po ba yung mga evacuation centers or kung saan yung ligtas na lugar na kung saan pwede silang pumunta kapag kailangan nilang lumikas. Then makinig po of course sa mga babala at impormasyon na nanggagaling po sa ating mga leader or from our communities, from our tulad po ng radio station, TV. So, makinig po kapag merong mga babala na ibinibigay. At of course, siguraduhin po ligtas yung bahay or yung evacuation center na pupuntahan. At the same time, dapat din po turuan ng mga bata tungkol sa kaligtasan. Ipaunawa sa mga bata na mahalaga po at ano yung mga dapat gawin kung merong mga sakuna tulad ng lindol, baha, or sunog upang sila mismo alam nila kung ano po yung gagawin. So, yun po. Salamat. At kay May Rodriguez, ang tanong, paano makakatulong ang mga estudyante sa mga proyekto ng Philippine Red Cross at Plan International tungkol sa climate change? I'm sure
maikukwento nyo some of the activities na ginawa ng Plan International sa mga estudyante. Ikwento ninyo yung coordination, collaboration ng Philippine Red Cross at Plan International. Go ahead. Yan, maraming salamat po, no. Sa pamamagitan po, no, ng Zurich Climate Resilience Alliance Program, ang Plan International Pilipinas, PRC, ay nagbibigay po, no, ng platform para sa mga estudyante upang matuto, lalong-lalo na, no, sa DRRCCA. For Philippine Red Cross, tinututukan nito yung pagbibigay ng first aid trainings, disaster preparedness, and climate awareness raisings, no? Na kung saan parehas na ginagawa din po ng Plan International Pilipinas. So, sinusulong natin yung participation at youth engagement, no, sa lahat ng activities na ginagawa ng programa sa mga areas kung saan po present yung programa. So, ini-encourage din po natin na yung mga kabataan ay maging parte, no, ng community planning. At the same time, sila din po ay mismong mag-implement ng mga climate action programs na na-identify nila during the conduct ng mga risk assessments na ginawa nila sa kanilang mga communities. So, hinihikayat rin po natin na maging bahagi yung mga kabataan, lalong-lalo na i-share nila yung kanilang mga ideas at suggestions, no, para mas ma-ensure na inklusibo yung activities na ginagawa natin sa communities para mas mapalakas yung climate resiliencies, no, ng ating mga project areas. Okay, parang final question natin para at sabay nyo na rin ang last messages ninyo. Ano ang inyong pinakamatagalang plano upang mas mapalakas ang climate resilience sa Pilipinas? At pagkatapos ito ay mag-thank you na tayo, magpapaalam na tayo para sa pagtatapos ng ating programa. Balik ulit tayo kay Mia Grace Ligutan, diretso kay Elisa, and then kay May Rodriguez. Go ahead. Yes, Mary po. Grace. Sa pangmatagalan po, nakatuon po yung pagsisikap sa pagpapalakas ng climate resilience sa Pilipinas, hindi lang po dito sa mga target communities na meron ngayon si Zurich Climate Resilience Alliance Project. So ang plano po ni Philippine Red Cross and ni Plan International is i-replicate yung mga good practices or best practices na isinagawa na po sa mga ibang communities at i-replicate po ito sa iba pang communities nang sa gayon is mas ma-improve natin yung knowledge ng bawat community member when it comes to climate change po. And kabilang din po dito yung pagsuporta sa mga evidence-based climate adaptation planning sa antas ng lokal na pamahalaan po, pagpapalakas ng mekanismo ng maagang babala or yung mga anticipatory action po natin, and pagtitiyak na din po na ang programa ng disaster risk reduction at climate change adaptation ay inklusibo at nakabatay sa pangangailangan ng mga komunidad. So naka-contextualize po ito sa bawat communities natin dahil iba't ibang communities ay iba't iba po ang context sa disaster risk reduction and climate change po. And mahalaga rin po yung pagpapatuloy ng pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor po sa pamahalaan, sa civil society, private sector, even yung academe po, yung mga schools natin and other humanitarian actors po upang mapalakas yung coordination natin and mapatupad or ma-enhance pa siguro yung polisiya po na meron tayo ngayon. Maraming salamat, Mary Grace. And of course, gusto ko ding marinig ang posisyon ni Elisa Ventilacion bilang kasapi sa Philippine Red Cross na ano pa yung plano sa mga darating na araw na makatutulong para mapalakas natin ang papel ng Philippine Red Cross dito sa disaster reduction and of course dito sa issue ng climate change. Go ahead, Elisa.
Si Philippine Red Cross po, meron po tayong estratehiya na ginagamit within the Philippine Red Cross. So, siguro po yung pinakamahalaga na plano ng Philippine Red Cross para po sa climate resilience ay ang pagpapalakas po ng partnership or multi-stakeholder collaboration. At the same time, ina-align po natin yung ating mga polisiya in terms of climate resilience. And of course, pagpapalakas po ng community-based adaptation programs natin. So marami po tayong programa at isa na nga po dito yung sa ZICRA, yung sa Alliance po, na kung saan pinapalakas po natin yung ating mga komunidad para sila po mismo ay mayroong kakayanan na matulungan yung kanilang sariling komunidad. So importante po yung policies, yung alignment ng ating policies, yung community engagement, at the same time, yung global partnership na kung saan ito po ay nakakatulong po sa atin para po mas maging aware po tayo kung ano po yung kabuuan na hindi lamang po kung ano yung nangyayari sa Pilipinas but at the global level as well. So, at the same time po, siguro po, simple lang po yung mensahe natin sa Philippine Red Cross. Pero ito po ay napakahalaga. Ang kahandaan po ay responsibilidad ng lahat. Sa Philippine Red Cross po, naniniwala tayo na ang community mismo ang unang tumutugon sa sakuna. That's why po, ine-empower po natin sila through volunteerism. So, nandito po yung ating Red Cross 143, yung engagement po ng youth sa ating mga community. Kaya't patuloy po nating tinutulungan ang mga komunidad tulad ng barangay, paaralan, yung mga nasa workplaces po natin sa pamamagitan po ng Red Cross RC 143 program, disaster drills, yung mga early warning system po natin, and of course yung mga community-based training natin. Kasama po at katuwang natin dito ang Plan International Pilipinas at Surit Climate Resilience Alliance. Layunin nating palakasin ang kakayanan ng bawat Pilipino na hindi lamang makaligtas kung hindi makabangon tayo ng mas matatag. Nais nating iparating sa lahat na ang climate resilience ay hindi lamang isang proyekto na meron tayo. Kung hindi, ito ay isang pamumuhay natin na kapag sama-sama tayo, mas ligtas, mas matibay at mas handa ang bawat komunidad sa anumang hamon ng kalikasan. So, sana po makapag-engage po lalo na yung ating mga communities in the different programs and activities, hindi lamang po ni Red Cross Plan International, but makibahagi sa mga activity na meron yung ating komunidad. Maraming salamat, Elisa. And now I want the final words from May Rodriguez regarding Plan International Philippines engagement naman with this climate reduction, climate resilience. Go ahead, May. And maraming salamat po. No? So, gaya nga po na nabanggit ni Mia and ni Ms. Elise, ang Zurich Climate Resilience Alliance Program ay hindi lamang po ini-implement ng isang organisasyon, bagkos 3 organisasyon dito sa Pilipinas. So, yung programa po ay actually may layunin na makatulong sa mga areas, lalo na sa areas kung saan nag-implement yung 3 organisasyon na maging resilient sa mga climate risks sa pamamagitan ng inklusibo at locally driven adaptation po na ginagawa or gagawin pa ng mga areas kung saan kami nag-implement. Sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng 3 organisasyon, mas tinitingnan natin na mas mapalakas pa yung approaches at the same time yung mechanisms na meron tayo on DRRCCA. At sa pagpapatuloy ng pag-implement nitong programa, ika nga po ni Jose Rizal ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So sa pamamagitan po ng ZICRA program, patuloy po na palalakasin at
patataasin no, yung kaalaman ng mga kabataan at syempre ng mga kababaihan at ng mga vulnerable sectors no, sa mga communities at yung buong komunidad para ma-ensure yung kanilang na sila ay maging disaster and climate resilience. Maraming salamat, May. At dito nagtatapos ang ating programa. Before that, gusto kong sabihin na this season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for a universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve the unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace be upon us all. Maraming salamat sa inyong tatlo at inaasahan ko sa mga darating na panahon ay magkikita-kita muli tayo at para talakayin sa magitan ng Kalinga, hatid ng Red Cross, ang mga programang angkop sa ating bayan. Maraming salamat. Go ahead, Edison. Okay, at yan po, nais nating pasalamatan muli ang ating mga naging panauhin ngayong hapong ito. Mula po yan sa IFRC, ang Disaster Risk Reduction and Anticipatory Action Officer na si Ma'am Mia Grace Ligutan, ang ating Program Coordinator for Climate Resilience and Community Engagement ng Philippine Red Cross, si Ma'am Eliza Ventilacion, at ang ating Project Manager ng Climate Resilience Project Plan Pilipinas, si Ma'am May Rodriguez. At maraming salamat po sa inyong tatlo at kinulang tayo ng oras sa ating talakayan ngayong hapong ito, pero siguro meron pa tayong mga susunod pa para sa pagtatalakay natin ng tungkol sa issue ng climate change. I'm sure nung nakaraang ding linggo tayo ay pumunta sa isang mga komunidad dyan sa Pasig at saka sa Nabotas. Okay? At nais din nating pasalamatan. I-congratulate natin yung mga chapters natin nagsagawa ng mga blood donation nitong nakaraang linggo. Ang Quezon City chapter, yan ay sa tulong ng kanilang lokal na pamahalaan sa pangunguna ng kanilang Mayor Joy Belmonte, at itong dito sa may Malabon City chapter. Okay? At sa susunod na po ang ating programa na pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian, kasunod yan ng programa ni Vance Fernandez Pulso ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez, eksakto 8 minuto bago mag 4:00 ng hapon.